Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, pag-usapan natin, no, itong aking napanood na live ni Kalinga Prab, no, and na-appreciate niya yung ginawa, no, ng mga reactors sa lahat, no, sa nangyaring kaguluhan dito sa loob ng Kalingap. Sabi nga ni Kalinga Prab, sila yung mga naging boses ng Kalingap. Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate na, kay Kalinga Prab. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Viots, kay Manetere ng San Diego, California. Kay Tita Sal ng Illinois, and kay Tita Pia Payne ng Australia. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. And happy Sunday sa inyong lahat, no. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Meron akong video clips ipapanood sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, panoorin natin. Issue na naman yan, lalo na ngayon, bawat galaw natin, issue sa mga anti-kalingap. Ako naman hindi naman ako basta-basta pumapatol. Kaya yun, salamat po sa mga nagsasalita, nagiging boses ng Team Kalingap. Thank you po sa inyo. Thank you po. Thank you, grabe. Ayan. Yan kay Sangkay, kay Bopil. Ako po kasi talaga, bago ako magsalita or bago gumawa ng action, talagang pinag-isipan kong mabuti. So yung mga sangkay, mga kalinga, pati napanood no, yung maiksing video clips na aking pinanood sa inyo, ito galing dun sa live ni Kalinga Prab, no. Ako'y natutuwa na na-appreciate, no, ni Kalinga Prab yung effort na ginagawa natin dito sa Kalinga. And nandiyan dyan, nabanggit niya, tayo, ako, si Sangkay, at saka si Bopil, na sabi nga niya, yung nagiging boses ng Kalingap, no. Hindi biro, sa totoo lang, hindi biro yung katayuan naming mga reactors dito, no. Nandiyan dyan, yung kabilang buhay namin, parang sabi lang, nasa hukay, no? Nasa korte. Kasi kung yung mga nanganganak, sabi lang yung kabilang buhay, kabilang katawan ng mga nanganganak nasa hukay, kami nasa korte, no? Mahirap kasi hindi basta-basta yung trabaho ng kalingap, no? Or ng mga reactors. Kasi nandiyan dyan, isang pitik mo lang, pagkakamali mo lang, no, pwede kang makasuhan. Kaya ako dati wala akong pakialam magsalita sa mga kalaban, no, hindi ko pinag-aaralan yung aking mga sasabihin, no, basta ako'y nagsasalita, ipinapakita ko na ako isang matapang, sasabihin ko kung anong gusto ko, no. Noon nung mga dating mga kalaban ng Kalingap, pero ngayon ang laki ng pagbabago kay Sangkay. Sa mga matatagal na diyan, no, na mga viewers na nakasubaybay sa Kalingap sa akin, no, makikita ninyo yung pagkakaiba ng aking pagre-reaction ngayon at saka noon. Ngayon, pinag-iisipan ko na. Kasi yun yung laging sinasabi sa akin, di pinapaalala sa akin ng isang tita ko, yung isa kong tita na isang judge, no. Lagi niyang sinasabi sa akin na lagi kang mag-iingat sa mga bibitawan mong salita, no. Kinakailangan pag-ingatan mo yung mga bibitawan mong salita na hindi ka makapagbitaw ng salitang mga libelous. Kasi dyan ka pwedeng makasuhan. Kaya ngayon nagiging maingat ako. Kaya natatawa ako doon sa mga sinasabi, no, na isa ako sa mga kakasuhan. Alam ko sa sarili ko, no, na ako'y nagsalita, no, nagsasalita ako dito sa ngayon. Ang laki ng pinagbago ko kasi pinag-iisipan ko na hindi ako makapagbitaw ng mga libelous words, no, na pwedeng ipanlalaban sa akin, no. Alam niyo na kami ni Bopil, kami yung pioneer dito sa loob ng Kalingap. Kami yung, kumbaga, sa seniority, kami yung senior na reactors dito sa Kalingap, no. Marami na kaming pinagdaanan dito. Marami na kaming mga binangga na mga kalaban ng Kalingap, pero hanggang sa ngayon nandito matatag pa rin kami, no. Nandito nakikipaglaban kami. Gaya ng sabi ko, sa ngayon nagiging maingat ako kasi pwede tayo namang i-defend yung sarili, yung Kalingap. Pwede nating dipinsahan ang Kalingap, pwede natin ipagtanggol ang Kalingap sa pamamagitan ng maayos na pagbibitaw ng salita. Hindi yung makakapagbitaw tayo ng libelous, no, ng mga words, no. Malaking tulong, no, yung mga reactors dito sa Kalingap. Naalala ko dati na alam nyo, kaming mga reactors, alam ni Bopil yan, noon pa,
nagtatampo kami kay Kalinga Prab kasi para bagang hindi na-appreciate ni Kalinga Prab noon yung mga hirap na ginagawa namin, yung pagbangga namin dito sa mga bumabangga, kumakalaban sa Kalingap. Kasi parang lumalabas dati, kami pa yung masama, no? Naalala ko, nung time na si Doklat, no, nandito pa sa Kalingap, ipinagtatanggol pa siya ni Kalinga Prab, no? And yung hindi ko makalimutan yung sinabi ni Kalinga Prab noon na nag-comment siya sa kay Doklat, no, na yung mga nagre-reaction sa iyo, yun yung mga gutom, no? Yun yung words na sinabi ni Kalinga Prab. Siyempre masakit yun sa amin, no? Kami na mga kumakalaban noon sa kay Doklat, no? Kami pang nagiging masama. Pero nagpapasalamat ako kay Kalinga Prab na nakita niya at na-appreciate niya. Kasi kaming mga reactors, no, hindi kami magsasalita, hindi kami babanat, hindi kami magre-reaction kung wala kaming nakikitang mali sa isang tao. Ulitin ko, lagi ko itong sinasabi, kung mayroong isang tao na pupurihin ko, pupurihin ko. Pero kung mayroong isang taong hindi ko pupurihin, kung mayroong akong napupuna sa isang tao, pupunain ko. Ganun kasi ako, pero sa maayos, no? Hindi sa pambabalahura, hindi sa pagsasalita ng mga below the belt, no? Kundi sa maayos na pagsasalita, sa maayos na pag-reaction, sa maayos na pagdepensa sa Kalingap, no? Kaya, kasi alam ko noon si Kalinga Prab medyo sa mga reactors, no? And thank you at na-appreciate mo yung effort na ginagawa namin. Ulitin ko, hindi biro ang ginagawa ng mga reactors sa pagdepensa dito sa loob ng Kalingap. Yung ibang mga viewers diyan laging sinasabi noon na ang mga Kalingap lagi yung mga reactors yan yung laging nagpapagulo sa Kalingap, no? Yan yung madalas na natin naririnig sa mga reactors. And sinasabi pa nila, bakit pa nagtayo ng reactor si Val Santos Matubang? Yan yung mga nagiging salot sa Kalingap. Yan yung mga nagpapagulo sa Kalingap. Dito nyo ma-realize, dito nyo maintindihan kung bakit merong mga reactors sa Kalingap, no? Dito nyo ma-appreciate ang mga reactors pag nagkakaroon ng mga kaguluhan. Pag nagkakaroon ng mga taong gustong sirain ng Kalingap. Dito ninyo ma-appreciate ang ginagawa ng mga reactors, no? Kaya sana maging maging sa isipan ng mga viewers, no, na kung ang mga reactors kung ang mga reactors minsan nagiging magulo, nagiging pagulo para sa tingin ninyo, no, kasi andiyan diyan kumukuha mga issues ang inaano natin kaya natin ginagawa na punain yung mga mayroong issue, no, na mga Kalinga partners kasi yun ang paraan natin na para malaman ng publiko, ng viewers, ng founders na merong nakikitang mali ang mga reactors sa mga kasamahan nating Kalinga partners, sa mga beneficiaries, sa mga kung sino-sino man na nandito sa loob ng Kalingap. Ito yung paraan natin. Kami yung mga boses, no, na para ipahayag sa inyo na mali na ang ginagawa nitong Kalinga partners na ito. Mali na ang ginagawa nitong Kalinga beneficiaries na ito na kinakailangan makuhanan ng atensyon ng mga founders, ng mga viewers. No. Muli, ito lang aking reaction patungkol dito na thank you at na-appreciate ni Kalinga Prab yung effort na ginagawa ng mga reactors. Ulitin ko, hindi biro ang ginagawa naming pagdepensa, hindi biro ang ginagawa naming reactions, no, pagkundina sa mga tao na nakikita natin may mga maling ginagawa dito sa loob ng Kalingap. Yes, aminado tayo na merong mga ibang reactors, no, na meron tayong mga ibang kasamahang mga reactors na medyo sobra, no, na kung bumanat ay mga below the belt, no. Yan yung hindi pa nila nare-realize na baka pagdating ng araw sila'y makahanap ng katapat. Baka pagdating ng araw makakuha sila ng taong pwede silang kasuhan. Kaya advice ko sa aking mga kasamang reactors, no, ito'y experience ko dito sa Kalingap. Ito'y na-realize ko, no, na pwede tayong kumundina, pwede tayong pumuna, pero sa maayos na pamamaraan, hindi yung pangbabalahura,
hindi yung pagsasalita ng mga below the belt. Nandiyan na, alam natin yung mga strikers dati nung nandito sa Kalingap. Ang mga bunganga niyan, ang babaho ng mga bunganga, ang pangit ng mga lumalabas sa mga bibig nila. Yan ay mga pagpapasikat kasi nila na para sabihin nilang matapang sila. Pinagdaraanan ko na yan. Noong mga panahon, nung ilang years nang nakaraan, feeling ko sikat na sikat ako. Pagka ako ay nakakapagsalita, no, ipinapakita ko na nakakapagbitaw ako ng salitang hindi maganda sa taong binabanatan ko. Feeling ko, ang galing-galing ko. Pero mali, no? Doon ko na-realize, ngayon ko na-realize na may mali. Kaya binago ko yung pamamaraan ng aking pagre-reaction. Kaya yung mga yan, no, yung mga nambabastos, mga nambabalahura, mga below the belt, yung mga pagmumura, ma-realize nyo yan pagka nakaroon kayo ng katapat. Like for example, mawalang galang kay Commander Chorva. Noon nung kalaban natin, walang hinto yung pagmumura. Grabe yung pagmumura niya. Ang lutong ng mga salitang kanyang binibitawan. Pero nung time, no, na nakahanap siya ng katapat, nung kinasuhan ni Kuya Val, doon nawala, no. Doon niya na intindihan na pwede kang bumanat, pero sa maayos na pananalita at sa maayos na pamamaraan. Muli, maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loan, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sakay mga kalinga, paalam.